All right, so welcome to our segment 2 of our discussion. The last time we talked about culture of dependency. At ngayon, mag-usap tayo ng pag-usapan natin itong about marriage, no? Patungkol doon sa documents pa rin ni President Dallin H. Oaks when he was the area president. So it was timely then, and it's still timely right now after 22 years. So Charity and Rifle, anong masasabi niyo dyan? Typical kasi sa atin sa Pilipinas, kaya medyo bongga yung kasalan natin doon dahil pareho pinag-aral ng magulang, pinag-graduate at magtrabaho at nag-ipon bago nagpakasal, either may bahay na, may sasakyan na, just to please their parents. So compare that to sa atin dito sa North America where student, can go ahead and marry their love or their love of their life. So yun yung pagkakaiba dito at saka doon eh. So anong ano nyo dyan? Ano ang opinion nyo o ano yung marirelate nyo doon sa atin at saka dito? Based on your experience. Mauna ka ba? Oh. Ako po para sa akin, Brother John, kasi nung after ko nag-serve, actually high school lang talaga ako noon eh. Nung high school graduate. You were high school. Charity, Makasabay yung high school. Yeah, dyan pa lang yung sinasabi mong high school graduate. Dito, big deal na yan na kasi pag nag-graduate ka ng high school dito, yun na yun. Yan na, ka na, ready for life ka na. Actually, job ready ka na rin. Yung pagka-high school ko pa nga po, medyo kolokoy din kasi talaga ako noon eh. Kaya, ang palagi kong ginagawa, ayoko nang pumasok kasi tinatamad talaga ako mag-aral. Pero yung importante yung pag-aaral, then na-realize ko in the long run na kung gaano kahalaga yung pag-aaral. So after ko po nag-mission, nag-aaral ako ulit. And then, ang ginawa ko muna, sabi ni President, hanggat maaari, magpakasal ka na, tapos mag-anak ka, kung hanggat maaari, damihan mo. Kasi wag ka magpapakasal ng late. Sinusunod ko rin po yung mga advice sa kayo sabi ng mga leaders, Hindi, pero may tanong ako sa Rifle. Sinong mas matalino sa inyong dalawa? Ako, President. Tama. Ako rin, mas matalino kay Rina. Sa wife Tama. ko. Si Jong rin, mas matalino kay Sister Richie. Tayo mas matalino kasi... Diyan, tanong mo, bakit tinatanong mo yan? Nandito si Charity. Ha? Oo nga. Kasi, na-convince natin sila na magpakasal sa atin. So, mas matalino yan. Na isa... Naloko. Street smart pala. Street smart tayo. Yeah, go ahead, Rebel. Ayun na nga po. And then, karamihan kasi nadidelay talaga yung marriage kasi nga gusto nila bongga, may pera, may work, nakapag-aral, nakapagtapos. Okay naman yun, yung plan. Pero ang problema kasi nadidelay. For me, nadidelay talaga yung yung progression. Hindi ko naman sinasabing hindi sila nagpo-progress, pero hindi bongga, hindi todo yung pag-progress nila. Nakayanan ko naman. So after namin kinasal, nag-work ako, and then after nag-work, nag-study ako sa university na nag-aral ako ng civil engineer. Pero hindi ko na natapos kasi nag-Canada kami after nung enrollment na ng after second year. Pumunta na po kami dito sa Canada. But then, pagdating ko dito sa Canada, hindi naman nagtapos na doon, na stop na. Nag-aral pa rin po ako dito. Nag-school si Charity. After niya nag-school, nag-study rin po ako, personal support worker ako. Planning ko sanang pumunta ng practical nursing. But yung work ko previously as a butcher, butcher ako noon. Pagkatapos, okay naman, study ako ng nursing. Pagkatapos sa butchering, pagkatapos hanggang sa nalipat na rin ako ng bagong work kasi ngayon sa temple na ako nag-work.
So, at the end pa rin, hindi naman naging sagabal yung marriage, yung pagpapakasal ko na maaga, kasi nando pa rin naman yung mga blessings. Medyo mahirap lang, totoo naman, kailangan natin dumaan sa hirap, kanya-kanyang strategy, pero kasi sinusunod naman natin yung kung ano yung gusto ng Diyos, mabibless pa rin tayo. For me po. Okay, bago sumagot si Charity, basahin ko lang yung documents ha. And don't postpone marriage until you get your education and establish yourself financially. Marriage in the temple is part of the Lord's plan for His children, and for matured young people, it should not take second place to the other goals. Marriage should take its place beside those other goals, not behind them. Charity, Tama. anong Opo, masasabi mo dyan? Ayun, at nag-agree din po ako dito kasi nung time na nagpakasal po kami ni Rifle, ako po yung nakagraduate na po ako. Parang nag-usap din po kami na at least isa sa atin makapagtapos ng education, and nakitaan ko naman po ng sipag at Sipag lang. lakas ng loob at Matyaga. loob. And very obedient po siya sa church. So sabi ko, kaya to. Sabi naman, kasi parang naisip ko rin na the Lord will provide. Yun yung, babalik na naman namin sa sabi ni President. Sabi ko, pag obedient naman tayo, hindi tayo isisiro ng Diyos. Kasi sa mission, pag obedient, hindi tayo isisiro. Sabi ko, ako nakapag-aral, I understand na ikaw, you will mag-goal pa rin siya mag-aral. Kaya natin to, mag-progress tayo. So, na-bless naman po kami. And I understand po na may yung mga ibang single adults, meron po silang preference na mag-aral muna, makatulong sa family kasi may utang na loob din to return the favor sa parents kasi out of love din. And although yun nga po, kina-counsel tayo na do not delay marriage kasi tutulong naman po ang Diyos. God will do the rest. Heavenly Father and Jesus Christ will do the rest. So, yun po. Brother John, i-clear ko lang yun. Baka mamaya parinig ng mga elders ko sabihin, President, single ako . Kasi may mga single pa kasi sa amin. Yes. Pero sinabi ko sa kanila last Sunday, kung single pa rin kayo, tapos medyo nagkakaedad na rin kayo at wala pa rin kayo nahanap, sinabi ko sa kanila, iba pa rin kasi yung tinatry mo sa hindi mo na tinatry. So wala kang ginagawa. Pinabayaan mo na lang talaga. Alam naman niya ng Diyos na talagang sinusubukan mo. Ginagawa mo yung best mo para makahanap ng partner lahat. Pero kung talagang hindi ka mabigyan, hindi ko alam, baka mamaya para doon ka sa after this life. Pero ginagawa mo yung best mo at hindi ka naman siguro sobrang mapili at yung standard nandiyan pa rin. Alam ng Diyos na gusto mo talaga. Yeah. So what you're saying, it has to be intentional talaga na mag-effort ka talaga, no? Kasi yan ang counsel sa atin eh. Kung sabihin niya, nagsawa na ako maghanap eh. Kaya wag na lang. Ibang usap. Parang kinlose mo na yung yung na pwede ka pa rin ikasal. Sige lang, we're not actually rendering a judgment to those people or in this case, no, yung mga kakilala natin, no? Ang sinasabi lang natin na you have to exert effort also on this aspect of your life, no, to get married, because after all, doon naman tayo papunta talaga eh, no? It's just a matter of time na lang kung kailan yan or kung anong preference mo, sabi mo nga, Charity. Pero maganda yung sinabi mo kanina about utang na loob, Kim. Pwede nating i-discuss yan sa sunod na episode. Medyo may dilemma nga po doon, di ba? Pag yung utang na loob, pwede naman pong very positive. Pero minsan, utang na loob, something that will hold you back sometimes na mag-progress. So, yun. Parang medyo may dilemma doon ng konti kung okay ba utang na loob or hindi. Yung President, tsaka Brother John, yung lesson namin last Sunday, kay President Oaks din yun eh. Latest General Conference. Yung yung latest family kaagad ang tinira niya eh. Family-centered gospel.
May Correct. part kasi sa mundo, especially sa Western, sabi niya, the national declines in marriage and childbearing are understandable for historic reasons. But Latter-day Saints values and practices should improve, not follow those trends. Uh-huh. Alam ni President Oaks na talagang nagdi-decline yung mga Yes. gustong magkaanak. So, kaya yun, siguro, itong topic natin talaga at Very alive timely pa. talaga. Oo. Correct. Pero mahal natin sila yung mga hindi pa magkaroon ng asawa. Support natin sila. Sinabi ko nga po sa Discorum, kung kailangan niya ng tulong, we are here. Gusto natin ma-try din nila, makamit din nila yung temple marriage, Yes. magkaroon ng at the same time, yung mga hindi magkaanak, ibang usapan din kasi yun eh. Kasi pag sa marriage, kailangan magkaanak ka rin, ini-encourage ka na spirit children, di ba? Yes. Ngayon, pag mga hindi magkaanak, especially here sa North America, medyo sensitive sila sa mga ganung president eh. Sa atin, kagaya po sa atin, kapag merong Mother's Day, ganyan, di ba? Celebrate Mother's Day. Dito medyo ayaw nila na okay, sige, Mother's Day, i-low nyo lang kasi hindi naman lahat mothers medyo masasakit. Kaya yung culture na yun, nabigla ako nun eh, parang dito Mother's Day. Ayaw nila, medyo madamdamin pa sila. So, well, yeah, naman kasi baka gusto talaga nila magkano. Yun kasi ang mali sa sa Western culture, yung you have to politically correct, in which sometimes it nagbabangga doon sa sa gospel culture. Yan yung kung balikan mo talaga yung original document ni President Oaks, may banggaan talaga sa culture eh. Kagaya na lang pagsabi ng Merry Christmas. There was a time here in the US, you won't say hindi pwede magsabi ng Happy Holidays lang. Sa workplace ng wife ko, sa Utah pa yan ha, very liberal yung yung may-ari ng school. Hindi sila pwedeng magsabi ng Merry Christmas. Happy Holidays lang, yeah. Kahit dito pa, gano'n na rin po eh. Noon, Merry Christmas na nakalagay nung 3 years ago sa mga bus pag Christmas. Ngayon, Happy Holidays na. Talagang, may mga iba na gusto kung ano yung pinaniniwala nila, yun lang, respect. So, wag mo kaming tawagin ng Merry Christmas dahil we're not Christians. Kasi pwede kasing ibang religion sila or ibang sila like Muslim or ibang mga oriental tawag nito religion. Nag-uusap kami ng daddy ni Charity doon sa locker sa Manila Temple. Yung pag nagbibihis ka, sabi niya sa akin, President, lugi ata ako dito ha. Lugi ata ako. Kasi, kilala ba naman yung anak ko? Ang natapos niyan, nagtrabaho niya, matalino. Parang ganun ba, no? Tapos si Rifle nga, yung parang wala pang masyadong, sabi nga ni Rifle, high school graduate. Diba? Sabi? So, nagtatawanan din kami, pero may talagang hint of seriousness yung concern ni brother. No? Tapos, sabi ko, Brother Kabi, naging assistant to the mission president. No? Hindi ko naman sinasabing magagaling lahat yung assistant to the mission president, na sila lang magaling sa mission. Mga missionaries, magagaling lahat. Pero ito, si Rifle, very dependable yan no, naging assistant to the mission president ko. Sabi ko kung, di ba, contractor kayo, no, may business kayo, bigyan mo siya ng work at it's going to consider it done. He will really do it. He will be obedient to you. And yan si Rifle, walang walang parang hindi siya easily parang discourage and hindi siya na-intimidate. No? He will do what is right. So madilang salita, nilagay ko kagad yung name ni Rifle sa prayer roll.
God bless you. Pero during that time na yon, wala pang plan for Canada, di ba? Hindi pa na ano yun eh. Hindi pa na pag-uusapan, ano? Wala pa. During Wala your marriage. pandemic. After a while, Ikakat ko ba yun? Ikakat ko ba yun? Or diretso na yun? May Okay. story pa. After a while, nagkita kami ulit. Ay, hindi. Yun, diretso yun. Diretso pa. After a while, nagkita kami ulit ni brother. I don't know if he remembers it. Nagkita ulit kami sa locker room ulit. Doon ulit. Alam mo, ang sabi sa akin ni Brother Kabi, President, tama kayo about rifle. And this time, he was teary-eyed. Sabi niya, tama po kayo. So, ang ano ko rito, no, meron tayong nare-receive na counsel from our leaders. Kasi kung yung counsel na, ano, there are also successful marriage na hindi yung consent, yung ano nga tayo, sequential, di ba? Na hindi na follow yung ganito, mag-marry, pero successful pa rin sila. When I was a mission leader, I would say to the missionaries, it is important that you have baptisms, di ba? Pero when I counsel them in interviews, I know their weaknesses and strengths that I counsel with them specifically according to their need or according to how I know them. Ako na po. Okay. Sige po. Can we ask you, Charity, to read that particular paragraph? Sige po. Okay, belief is not enough. We must act. It is not enough to know that the gospel is true. We must act upon that knowledge. It is not enough to know that we have a prophet of God. We must put his teachings to work in our lives. It is not enough to have a calling. We must fulfill our responsibilities. The things taught by our inspired leaders are not just for knowledge, not just to fill our minds. They are to motivate and guide our actions. All right. Po. Thank you. Thank you. Very nice. Tama po. Ganda, di ba? Opo. That's Mm-mm. probably our title, Belief is not enough, we must act. Right? Ganda yan. Tanong ako sa iyo, Jong. Nagkamali pa ako ng invitation. Ay, hindi. So, beyond expectation nga eh. Kung meron lang tayo pang bayad yan, bayad tayo. Kaso lang, wala pa tayong remuneration eh. Kung mag-alala, Canadian na yan eh. Mga yan. Anyway, ang ano ko nga, di ba? Short notice, oh. Short notice. Kakatawag ko lang sa kala kanina eh. Pwedeng natin, every other episode, invitayin natin sila. Alright, so thank you so much for gracing our podcast with your president, former president, Kim Antenor Cruz. Alright. Oh, it's an honor po. Salamat po. Okay, good night. Bye-bye. Good night. Po. Sobrang dami namin natutunan, Brother Jong, President. Yes. Thank you. Thank you po. Yan ang gusto natin. Yan ang gusto natin. Help us, let us help Brother Jong promote this podcast. Ay, Wala ka- opo. Oo, katuwaan lang ito. Pero kung merong mag-like and subscribe, we appreciated natin yan.